Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. 'Cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Cause you came here from the everlasting to the world we live, The Father's only Son. Cause you came here, 'Cause you came here from the everlasting. Sa inyo pong mga tahanan, inaanyayahan ko po kayo na samahan ako. Makibukas po tayo sa aklat ng mga awit, 108, talata 1 hanggang 5. Papuri at panalangin ng tagumpay. Nahahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. O magsigising na kayo, mga lira at alpa. Tumugtog na at ihintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ikaw ay pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay itatanghal, at dito naman sa daigdig ang iyong kaluwalhatian. Purihin po ang ating Panginoon. ang katapatan mo, Diyos, ay dakila. Di nagbabago o nawawala. Ang awa mo sa'kin at iyong biyaya, di nagmamahal.
sa simula. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, bawat umaga ay nakikita. Pangangailangan ko'y di sumasala. Tunay kang matapat, O Diyos Ama. Umaraw, umulan, at tuwing aani, araw, buwan, tala ay sumasaksi. Buong kaligtasa'y may isang sabi, katapatan mo ay pinupuri. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, bawat umaga ay nakikita. Pangangailangan ko'y di sumasala. Tunay kang matapat, O Diyos Ama. Pagpapatawad at kapayapaan, ang iyong presensya ay kaaliwan. Kalakasan ngayon, bukas, pag-asang sumasakit sa iyong katapatan. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, bawat umaga ay nakikita. Pangangailangan ko'y di sumasala. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, tunay kang matapat, O Diyos Ama. Samahan niyo nga po ako sa isang panalangin. Lord Heavenly Father, salamat po Panginoon sa panibagong taon na iyong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, salamat po sa panibagong buhay at salamat po Panginoon sa biyaya na natanggap namin sa nakalipas na taon, Panginoon. Lord, sa kung paano niyo po kami iningatan sa loob ng sa isang buong taon last year, Lord God, 2020, ganun din po Panginoon ang pag-ingat niyo po sa amin sa panibagong taon na ito. Lord, salamat po dahil ikaw po ay ang aming Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng kung ano ang kailangan namin, Panginoon, in all aspects po ng aming buhay. Lord, patuloy na ikaw po ang mapapurihan sa panibagong araw na ito. Ikaw po ang maitaas. Maraming salamat po. Naway ihanda niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan sa Aklat ng Hukom, chapter 6, verse 1 to 16. Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita, kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midyanita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ng mga Midyanita kaysa sa mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa kuweba at sa mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midyanita, Amalekita at iba pang mga lipi ng disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain upang sirain ang mga pananim doon hanggang sa mga Gaza. Wala silang itinitirang anumang maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang mga tupa, baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami, at sinisira ang mga lupain. Walang magawa ang mga Israelita kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelita, dahil sa pagpapahirap ng mga Midyanita, sila'y pinadalhan ng propeta at ipinagsabi ng ganito, "Inilabas ko kayo sa Ehipto. Iniligtas ko kayo sa kanilang pagkaalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko sa inyo, ako si Yahweh na inyong Diyos at hindi kayo dapat sumamba sa Diyos ng mga Amoreo. Sa lupaing iyon tinitirahan ngayon, ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ang kasalukuyang gumigiik doon sa trigo sa pisaan ng ubas. Pagtago ng kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midyanita. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki." Sumagot si Gideon, "Mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginagawa niya noon na ikinukwento sa amin ng aming mga ninuno? Kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midyanita." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midyanita. Ako mismo ang magsusugo sa iyo." Sumagot si Gideon, "Ngunit Panginoon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming angka ng pinakamahina sa lipi ng Manases, at ako naman ang pinakahamak sa aming pamilya." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midyanitang ito para kang lumaban sa isang tao." Purihin po ang salita ng Diyos. Sama-sama nga po nating pag-alayan ng pagsamba ng ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas.
magbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, dakilain ka sa buhay ko. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo. Hallelujah. At magpakailanman. Jesus, sa'yo. Praise you, Lord, and we glorify your name. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O pupurihin ka sa awit, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Yes, oh God. Jesus. Pupuri ka namin, Panginoon. Jesus. Sa'yo lahat, Panginoon, ang aming kapurihan. We praise you. Hallelujah. Mapagpalang bagong taon po at mapagpalang pananambahan sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa kanilang tahanan, samahan niyo po ako sa pananalangin. Okay po, let us pray. Minsan pa, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan ang aming itinataas sa aming kalagitnaan sa oras na ito, O Diyos. Marami pong salamat, O Diyos, sa lahat ng mga pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kaligtasan na ginagawad mo sa bawat isa sa atin. At salamat, Panginoon, sa kabutihan mo dahil alam namin na ikaw ang patuloy na nag-iingat sa buhay ng bawat isa. Panginoon, minsan pa, salamat sa kalayaan na pagsamba na meron kami. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo dahil alam namin, Panginoon, na minsan pa ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming pag-asa sa aming mga buhay. Panginoon, minsan pa sa iyo namin ipinagkakatiwala ang pastor na magpapahayag ng iyong banal na salita. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo siya ng sapat na kaalaman at karunungan upang maibahagi sa amin ng tama at naayon sa iyong kalooban ang iyong mabuting balita. Marami pong salamat, O Diyos, dahil may Diyos kaming sinasamba, pinapupurihan at dinadakila.
Marami pong salamat at dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming samahan sa bagong taon na aming kakaharapin, O Diyos. Sa iyo namin ito pinagkakatiwala at minsan pa sa iyo namin itinataas lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nitong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Mateo 1 verse 23. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Isaiah 43 verses 1 to 2. Sinabi ng Panginoong Hesus, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mateo 28 verse 20. Mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Welcome sa year 2021 at salamat na sinamahan po tayo ng Diyos sa year 2020 at dahil po siya nga ang ating Emmanuel. At nakakatiyak po tayo na sa year 2021 ay patuloy tayong sasamahan ng Diyos hanggang sa patuloy nating paglalakbay. Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya ito rin po ang tema na atin pong dadalahin sa year 2021. Kasama natin ang Diyos. He is our Emmanuel. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay yung binasa kanina doon sa Aklat ng Hukom, Kabanatang 6. At doon po ay may nasulat tungkol po sa istorya po ni Gideon at kung paano siya tinawag at sinamahan ng Diyos at may pinagawa sa kanya noong mga panahon na iyon. Nung dumating po yung anghel doon po sa chapter 6 verse 11 and 12, nagpakita sa kanya ang anghel doon at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh o sumasa iyo ang Panginoong Diyos at ang bati sa kanya ay magiting na lalaki o matapang na bayani. Kung ako po yung babatiin ng anghel, kahit na po yung sinasamahan ka ng Diyos, sapat na po sa akin yon. At ito po ay napakagandang katotohanan sa ating buhay na lagi tayong may kasama sa ating paglalakbay dito sa mundo. Hindi po ba kung minsan pag tayo ay merong pinupuntahan, kahit tayo naglalakad o nakasakay, pag meron po tayong kasama at kakwentuhan, minsan di natin namamalayan, narating na po natin yung ating pupuntahan. At kung minsan kung tayo ay madapa, kung may kasama tayo, meron pong babangon o tutulong sa atin na bumangon. So napakaganda po yung laging may kasama. At ang isa pong magandang katotohanan sa mananampalatayang Kristiyano, ang kasama natin ay ang Diyos. Higit pa siya sa ating best friend. Siya yung ating greatest friend, sinasabi po. Siya yung Diyos na hindi mag-iiwan sa atin kahit saan tayo naroroon. At gaya ng sabi nga po, if God is for us, who can be against us? Kaya po ito isang katotohanan na dalahin po natin, isa puso po natin sa taong 2021 na meron po tayong kasama, kaibigan, Panginoon, makapangyarihan sa lahat na walang iba kundi ang ating Diyos. Ito ang pinangako ng Diyos sa atin sa lahat ng panahon ng ating buhay. Ngayon po kung titingnan po natin yung kasagutan ni Gideon ay medyo kakaiba. Ang sabi niya po doon sa chapter 6 verse 13 ng Hukom,
Sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh o ang Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noong gaya ng ikinikwento sa amin ng aming mga ninuno kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Kaya dito po may dalawang katanungan agad si Gideon. Ang sabi niya, bakit ganito nangyayari sa amin? Kung kasama namin ang Diyos, bakit walang mga himala na nangyayari? At parang pinabayaan na niya kami. Di po ba? Sunod-sunod na mga tanong tapos po may conclusion siya. Sa panahon po ngayon, meron ding katwiran po si Gideon sapagkat kung babasahin natin o yung napakinggan nating story, sabi doon na talagang hirap na po sila dahil sa pang-aapi sa kanila ng Midianita. Sabi nga po, ulitin ko, tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midianita ng mga panahon na yon at saka ng mga Amalekita at pang mga lipi galing sa disyerto. Nagkampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may Gaza. Wala silang itinitirang anuman na maaring mapakinabangan ng Israel. Kaya po talaga economically hirap na hirap po ang Israel. Parang po sa panahon natin ngayon. At kuminsan po kahit hindi natin nasasabi, parang nagtatanong din po tayo, ba't ang hirap ng buhay sa ngayon? Ang ekonomiya, ano ang aming tatanawin sa 2021? Bakit kung kasama namin ang Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa aming mga buhay? Kuminsan po, yan yung ating katanungan din kagaya po ni Gideon. At sa pangyayari noon at sa kaisipan natin ngayon, parang mahirap pong pagtugmain yung mga nangyayari, yung nabasa natin mga himala sa Biblia. Pagkatapos tayo kuminsan nakakasakit, hindi naman tayo agad gumagaling. So ang tanong po, kagaya ni Gideon, kasama ba talaga natin ang Diyos? Dito po may sagot ang Diyos sa kanila na kaya po iniwan sila ng Diyos ng panahon na yon ay dahil po doon sa verse 1, ang sabi po, muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita, kaya't sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midianita sa loob ng, biruin po, napakatagal, 7 taon. Dahil andito upang Israelita ay nagbalik loob sa Diyos. Kaya po ang pinakadahilan dito ay dahil nga po ang mga Israelita nakalimot sa Diyos. Ang Diyos hindi nakakalimot. Ngunit sa panahon na nakalimot sila sa Diyos, yun ang panahon na pinabayaan sila ng Diyos at dinisiplina sila para po makapag-isip sila at makapagbalik loob sa Diyos. So ito po isang katotohanan na dapat din nating tatandaan maging po sa pagpasok ng 2021. Bagat ang Diyos ang ating Emmanuel, kasama natin siya. Ngunit kung tayo po ay lumalakad sa kadiliman, kung tayo po ay malayo sa Diyos, wag na po nating asahang sasamahan tayo ng Diyos. Sapagkat yung liwanag at sa kadilim, hindi po pwedeng magsama. Ang sabi nga po sa banal na kasulatan, kung tayo ay lumalakad sa kadiliman at sinasabi nating kasama natin ang Diyos, tayo ay nagsisinungaling lamang. Sapagkat ito ay hindi pwedeng pagsamahin. Kaya po sa mga sandaling ito, sa ating pong pagbubulay, ay talaga pong sa puso natin at saka italaga natin ang sarili natin na sa pag-claim natin sa pangako na kasama natin ng Diyos ay dapat din po na lalakad tayo na kasama niya sa liwanag. Huwag na po tayong lalakad sa kadiliman at sapagkat yan ay hindi gusto ng Panginoon nating Diyos. Kaya po ito ay yung ating unang mapagbubulayan. Pangalawa po yung pagbati nga po ng anghel sa kanya, sinabi na siya ay isang magiting na mandirigma. Kaya ang tingin po ng Diyos na ipinaabot sa anghel, si Gideon ay meron pong potensyal para po makapaglingkod sa Diyos. Meron siyang kakayahan para isagawa niya ang nilalayo ng Diyos at makatulong siya sa kahirapan ng mga panahon na yon. Ngunit alam po ba niyo ang sagot din ni Gideon sa verse 15? Ngunit Panginoon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ay pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan niyo ako ng palatandaan. Kayo nga ang
nag-uutos sa akin at walang iba. Huwag po muna kayong umalis at hainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Kaya dito po muli nakikita natin si Gideon na iba ang kanyang pananaw sa pananaw ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay may kakayahan, ikaw ay magiting, ikaw ay isang mandirigma, you are a warrior. Ngunit sabi ni Gideon, hindi po, maliit lamang ako sa aming lipi, hindi ko kaya yung inyong pinapagawa. Kaya kuminsan po yung nakikita ng Diyos sa atin ay iba sa ating iniisip o nakikita sa sarili natin. Kaya po kung meron pong nagsasabi na hindi natin kaya yan, hindi natin magagawa, wala tayong mararating, ang pinakamahalaga po ay ang Diyos na nagsasabi sa atin na nilikha niya tayo sa sarili niyang larawan at meron tayong kakayahan na isagawa yung anumang inihanda niyang gagawin natin maging po sa 2021. Kailangan po lang i-claim natin na tayo ay kagaya ni Gideon na sinasabi ng Diyos ay isang warrior ng Panginoon. Paano po tayo magiging warrior ng Panginoon? Doon po sa Efeso, kabanatang 6, mula po sa 13 at saka 18, ito po ang tagubilin ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, isuot ang sandata ng Diyos, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Meron po tayong labanan na gagawin sa 2021, sa 2021. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating na ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu Santo. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Hindi po mababa yung tagubilin, pero ito po yung mga kasuotan ng isang tunay na mandirigma ng ating Panginoon. Pwede po yung isa-isahin mula sa ulo hanggang sa talampakan. Sabi po doon sa ating ulo, ilagay po natin yung helmet o yung helmet ng kaligtasan. Kaya po ang isang mananampalataya na tunay, alam niya na ligtas na siya. Meron na siyang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya niyang labanan ang anumang haharapin niya sa buhay. At maging ang karamdaman, maging ang kamatayan, maging po ang kahirapan na hindi kayang tatalunin ng helmet ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ganon din po sabi niya sa ating dibdib, ilagay po natin yung katuwiran, mamuhay po tayo sa katuwiran upang hindi tayo pagtawanan ng ating kalaban at hindi tayo matalo ng ating kalaban. Sa ating kaliwa, sabi, kunin natin ang panangga na walang iba kung hindi po yung ating pananampalataya. Pinag-aralan na rin po natin yan, na kung meron tayong pananampalataya sa Diyos, ay kaya nating paglabanan at kaya nating harapin ang lahat ng ating haharapin sa darating po na 2021. Totoo nga po yung maging yung pandemic o ano pang mga ating haharapin sa 2021 ay panlupa po lamang siya. Kahit na parang natalo tayo ng karamdaman at hindi naman tayo natatalo, ay meron pa rin tayong kaligtasan, sabi po. Pero kung sa Panginoong Jesus, meron tayong kaligtasan, meron tayong pananampalataya, ay meron naman tayong katagumpayan sa kabilang buhay. Ang sabi pa rito sa ating kamay, ay ilagay po natin yung tabak ng banal na Espiritu, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya po sa 2021, nananawagan po tayo, patuloy po ang ating pagbubulay, pagbabasa ng salita ng Diyos at araw-araw. At kung dumating man yung mga kalaban sa buhay natin, lalo na nga si Satanas, sabihin natin na nasusulat sa banal na kasulatan ng mga katagang ito na siyang magbibigay sa atin ng katagumpayan. At sabi po dito ay sa ating mga panyapak, ay lagi po tayo maging handa sa pangangaral ng mabuting balita kung meron po tayong pagkakataon. Ibahagi po natin ang mabuting balita ng Panginoong Yesus at sa atin pong baywang ay isuot po natin ang
sabi po rito ay belt of truth o yung sinturon ng katotohanan. Mamuhay po tayo sa katotohanan, maging isip po tayo sa mga katotohanan na ating natatanggap. Suriin po natin yung mga hindi totoo o yung mga fake na ating naririnig, huwag nating paniniwalaan, at talaga pong ang ating paninindigan lamang lalong-lalo na po ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. At sabi po sa Panguli, maging handa kayo at patuloy na manalangin. Kaya po itutuloy po natin ang pananalangin natin sa 2021. Meron na po tayong pansamantala, online worship at marami online worship and online prayer. Tuwing Sabado po, 7:30, pwede po kayong dumalo doon. Kaya po itong ating nais pong ipaabot ngayon, isuot po natin ang mga baluting ito at maging warrior tayo ng Panginoon. At sa anumang ating pagdadaanan, tiyak natin ang pagtatagumpay. Gaya po ng sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, kabanatang 4, 8 at sa 12, nasabi niya, sa mga paghihirap sa lupa, kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa kasi kasama nga natin ang Diyos. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Sabi po ni Apostol Pablo, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. At habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingid sa kamatayan alang-alang kay Jesus. So minsan ganun ang pakiramdam natin dahil nga po sa pandemic, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. At habang kami dahan-dahang namamatay, kami naman nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ngayon pong 2021, hindi natin alam ang ating kapalaran, hindi nga natin alam yung mamaya o yung bukas, ngunit alam na pong lahat ng Diyos. Yung ating dadaanan, nadaanan na ng ating Panginoong Yesus. Yung ating pupuntahan, nauna na po ang Panginoong Yesus doon. Wala tayong daranasin dito sa buhay na hindi na naranasan ng Panginoong Yesus at napagtagumpayan niya ang lahat ng yaon. Ang hindi lamang po niya ginawa ay yung pagkakasala. Kaya muli po, hindi tayo iiwan ng Diyos at kagaya ni Gideon ay magagawa natin ang ating assignment na pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa 2021. Sapagkat tayo po ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin at pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya po magtiwala tayo sa Diyos at muli po pagpalain niya tayo. Huwag natin kalilimutan na ang Diyos ay kasama natin. He is our Emmanuel. Tunay po na tayo ay mapagtagumpay kagaya po ni Gideon. God bless po sa bawat isa sa atin. Isa po sa tagubilin ng ating Panginoong Yesus upang hindi natin siya malimutan at laging mapaalala niya sa atin na hindi niya tayo iniiwan at kasama natin siya ay ang pag-alala sa Kanya sa banal na hapunan. Sapagkat dito po pinapahayag kung paano ang Panginoong Yesus hindi talaga tayo pinabayaan, hindi iniwan hanggang doon sa kamatayan sa krus. He is willing to die for us. Kaya sa mga sandali pong ito ay handa po natin yung ating mga inihandang bahagi sa banal na hapunan, ang kapirasong tinapay at ang juice na ating iinumin bilang isang pag-alala sa ating Panginoong Jesus o sa ating Diyos na namatay para sa atin ngayon pong unang linggo ng year 2021. So manalangin po tayo at bago po natin kunin yung ating bahagi. Panginoong Diyos, salamat po sa taong 2020 na bagamat maraming mga pagsubok at kalamidad at meron pa nga pong pandemya, na sumasampalataya po kami na kayo pa rin ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kayo ang makapangyarihan sa lahat. Sinabi ninyo ang lahat ng bagay ay magkalakip na inyong gagawin para sa kabubuti ng inyong mga anak na nagmamahal sa inyo. Napatunayan po namin yon sa aming Panginoong Yesus na sa kabila ng maraming mga paghihirap na kanyang pinagdaanan at napako sa krus at maraming hindi nakaunawa. Ngunit ngayon alam namin na ito'y naging daan ng aming kapatawaran, kaligtasan,
buhay na walang hanggan sa inyong kaharian. Kaya pinupuri po namin kayo at sa umagang ito, nais namin makibahagi sa inyong ginawa at tinatag na banal na hapunan doon sa unang taon na yon na mahigit ng 2,000 taon ang nakaraan. Mga minamahal, tanggapin natin ang ating bahagi sa tinapay na ating inihanda bilang pag-alaala sa ating Panginoong Hesus na nagmahal sa atin. Tanggapin po natin ang ating inihandang tinapay o maging sa ating puso at buhay. Gayon din naman pagkatapos na sila ay kumain, kinuha ng Panginoong Hesus ang saro at binahagi ito sa kanyang mga alagad at sinabi, ang sarong ito ang nagpapaalala sa kanyang dugo na nabuhos doon sa krus para sa ating kaligtasan. Ang dugo na sumisimbolo ng kanyang buhay na tayo ngay tinubos hindi ng ginto o pilak o anumang bagay kundi ng banal na buhay ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kunin natin ang ating bahagi sa katas ng ubas o sa Diyos na ating inihanda o sa ating mga puso at isipan ay alalahanin natin ang binigay ng Panginoong Hesus na buhay niya para sa atin at alalahanin natin na hindi siya natalo kundi nagtagumpay mula sa kamatayan. Nabuhay siyang muli at may pinangako pa na siya ay muling babalik upang kung saan siya naroon ay duroon din tayo. So mga minamahal, kunin natin ang ating bahagi sa saro ng Panginoon na tinatag niya noong unang araw sa banal na hapunan. Sapagkat sa tuwing kakain tayo ng tinapay at umiinom sa katas ng ubas, ay nakikisa tayo sa banal na hapunan na itinatag ng Panginoong Hesus at inaalala natin siya ng buong puso at sinasabi natin sa Kanya lang nakasalig ang ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa inyong ginawa para sa amin. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magpatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunawan, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan,
ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito buhay, dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito buhay, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandayan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hebreo chapter 13 verse 20 to 21. Ang Diyos na pinagmula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan nyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, sa umagang ito, salamat sa hamon ng mga salita mo, O Diyos, na aming narinig ngayong umaga. Salamat sa Panginoon dahil sabi po nga sa Matthew 1:23 na maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Salamat Panginoon dahil sa Panginoong Hesus na sinugong mo sa mundong ito na nagdulot ng pagliligtas sa kanyang bayan at higit sa lahat, Lord God, sa buong sanlibutan. Ginamit mo siya at sinugo mo para iligtas ang sanlibutan. Kaya O Diyos, salamat sa kabutihan mo sa amin dahil kasama po kami sa naligtas. At ganyan din O Diyos sa buhay ni Gideon
na bagamat pinili mo siya upang iligtas din, Panginoon, ang Israel. Kaya, O Diyos, ginamit mo siya upang ipakita ang kapangyarihan mo sa mga Madyanita na umaapi sa kanila, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat sa buhay ni Gideon. Pinakita mo sa pamamagitan niya ang iyong kapangyarihan, O Diyos, na patuloy na nagpakilala sa iyo na ikaw yung Diyos na makapangyarihan noon panahon ng mga Israelita, noong unang panahon. So ngayon, Panginoon, nagpapasalamat din po kami dahil sinugo mo ang bawat sa amin. Patuloy mo kami, Ama, na tinuturuan at patuloy mo rin po kami, Panginoon, na ginagamit para, Panginoon, ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan upang maraming tao rin, O Diyos, ang maakay sa iyong paanan. Kaya, O Diyos, salamat dahil napakabuti mo kung paano mo sinamahan, Panginoon, si Gideon dahil hindi mo siya iniwanan, Panginoon, kundi ginamit mo siya. Kaya din, O Diyos, sa bawat isa sa amin, patuloy mo rin po kaming samahan sapagkat sinabi mo nga salita, yung mga salita, Panginoon, na kasama ka namin. Kaya kami, Panginoon, ay nagpupuri. Ito po yung hamon, O Diyos, nitong darating na taon, year 2021, na patuloy, O Diyos, na samahan mo nga po kami. Alam namin, O Diyos, na sa year 2020, hindi mo rin kami pinabayaan. Pero ngayon, Panginoon, naniniwala po kami na anuman, Lord, ang aming harapin nitong year 2021, naniniwala po kami, O Diyos, sa iyong pangako na ikaw ay kasama namin habang buhay. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapasalamat ngayong umaga sa kabutihan mo, sa katapatan mo, at sa kahabagan mo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. You died, you rose again.